Magandang araw po, mga kaibigan at mga kamanggagawa. Ako pong muli si Pastor Judah Cantoria ng National Council of Christian Community Churches. Ngayon po tayo ay nasa month number 3 ng ating T40 Network Training. Kumusta po kayo? I hope you're doing fine. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, ay po ay magkakaroon ng discussion ngayong month number 3. I hope na marami na po kayong na-implement at magandang may share sa bawat isa sa atin. Timeline to make disciples and multiply churches, month number 3. Month 1, we began to share the gospel using prayer care share and our life testimony. Kaya po, dark na po yung kulay natin doon. At month number 2, we continue to share the gospel using prayer care share, sharing our life testimony, and using share the gospel simply lang. We also began to look for persons of peace. Ngayon pong month number 3, itong focus po natin. We will continue to share the gospel and continue to look for persons of peace. When we find a person of peace, they will gather a group for us and will start an OBS for them. Today, we will do a demonstration of Outreach Bible Study number 1. So, very exciting po itong ating gagawin sa araw pong ito. For the future months, you can also see our areas of focus in the coming months on the months with the lightest shade. So, yung pong pinaka malinaw po ang shade, yun po yung mga future event na ating pong gagawin. So, purihin po ang Panginoon. I hope maganda ang progress na ating ginagawa sa ating implementation ng ating training. Church Planters Parable, the parable of the sower, hango po yan sa Mark chapter 4, verse 3 to 8, 13 to 20. What responses can we expect from unbelievers as we share the gospel with them? Nakakatakot po ito kasi hindi natin alam kung ano magiging tugon ng mga tao sa pag-share natin ng gospel sa kanila. Yung iba, okay. Yung iba, hindi okay. Jesus told us exactly what responses we will discover. It helps us to know these responses. What are they? Ating pong alamin kung ano yung mga nagiging response ng mga tao as we share the gospel with them, hango po dito sa the parable of the sower. So, bibigyan po natin ng pagkakataon ang bawat isa to discuss this parable. Of course, pangunahan po tayo ng ating facilitator. This time po, dadako tayo sa learning from one another. So, wag po nating ipagkait anumang mga success stories na ating pong naranasan sa ating implementation. We can learn from you. So, ang kaganda po dito sa ating training, lahat po tayo ay nag-aaral. Lahat po tayo ay natututo sa bawat isa. Kaya kung meron man po kayo gustong i-share, whatever it is, challenges or good stories yan, ibahagi po natin sa bawat isa. Panguna po ulit tayo ng ating facilitator this time.
Local church progress. Ang kagandahan po dito sa ating training, namomonitor po natin ang ating progress. Hindi lamang yung individual implementation natin, kundi as a local church. So, magkakaroon po tayo ngayon ng reporting at isusulatan po natin yung reporting board natin. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator this time. Follow-up, personal implementation. Kagaya po ng sinabi ko, dito po sa training natin, hindi lamang tayo natututo, kundi tayo po ay personal na nag-i-implement ng ating natututunan. So, ating pong i-discuss ngayon ang ating personal implementation ng update nito. Of course, pangungunahan po ulit tayo ng ating facilitator this time. Make disciples. Jesus said, go and make disciples sa Matthew chapter 28 verse 19. Ating pong muling basahin ang definition po ng make disciples. To make disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. So, gusto ko po na makabisado po natin ang kahulugan ng making disciples. So, sa pangunguna po uli ng ating facilitator, ating pong subukan na i-recite ito. To make disciples, here's what we have done so far. Number 1, start with unbelievers. Lead unbelievers to assurance of salvation. To make disciples, we share with unbelievers. Ginawa na po ito ng ilan sa atin. We share with unbelievers. So number 2, sharing salvation. Lead unbelievers to assurance of salvation. To begin to lead our contacts to assurance of salvation, we have practiced prayer, care share. Sinare po natin yung ating life testimony, and share the gospel simple lang. So, nagawa na po natin ito sa biyaya at tulong ng Panginoon. At ang ating pong next steps in making disciples, to make further progress today, you will identify 50 people o 50 tao whom you can share with. These are all potential disciples. Dami pero kukunti pa yan sa dami ng ating kaibigan at kakilalang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. You will also see a demonstration of our first outreach Bible study lesson about the woman forgiven of much. You can use this to move forward as you make disciples. Again, ang focus po ng ating ministry ay relationship. Palakisin natin patuloy ang ating mga relationship with unbelievers and new believers. Napakahalaga nito para maging isang epektibong disciple maker ang bawat isa sa atin. Relationship ang ating pong i-build. Okay, with regards to our personal goal to make disciples, paunahan po ulit tayo ng ating facilitator.
tupang naligaw. Kabisado na natin ang ating life testimony. Marunong na rin tayo magpaliwanag ng gospel na simple lang using Ephesians 2:8-9. Ngayon, sino-sino ang ating babahaginan? Maraming posible. Kung saan may relationship na, itong pinakamagaling na paraan para mag-evangelize. Today, we will make a list of 50 people who could share with the gospel. Tayo muna, tapos ang ating mga miyembro din. Marami tayong kilalang tupang naligaw. Basahin po natin ang kwento hango po dito sa Luke chapter 15, verse 4-7. Ganito po ang ating mababasa. Kung ang sino man sa inyo ay may isang dang tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Napakaganda po ng kwentong ito. We are off to a good start para maghanap ng mga tupang naligaw by sharing our testimony and sharing the gospel. There are many more people in our lives whom we can share with. We will now make a list of 50 or more people that we could share with. So, alam ko po na marami tayong mga kaibigan at kakilala pang hindi pa Christian. Sila po yung mga tupang naliligaw ng landas sa buhay natin. So, isusulat po natin ang mga pangalan nila maya-maya po ng kaunti. So, sino-sino po yan? Who will we share the gospel with? Kung sino ang mga malapit sa puso po ninyo, di mo na kailangang magbahay-bahay. Sila po ang ating uunahin. There are biblical example about this. Unahin natin yung ating mga kapamilya at kapuso. Sabi dito sa biblical example, God used Noah for the salvation of his family. God used Lot for the salvation of his family. God used Rahab for the salvation of her family. God normally spreads the gospel through existing relationships. Gagawin din natin yan para tunay na biblical at ito'y i-bless ng Panginoon. This time, ang ating pong facilitator ay magdidistribute ng blank paper sa bawat isa at gagamitin po natin yan para maglista ng 50 tao na babahaginan po natin ng salita ng Panginoon. Samantalang, titigil po muna ako para sa isang prayer. Panalangin po natin na i-reveal ng Panginoon sa atin kung sino-sino yung mga taong gusto niyang maabot ng salita ng Panginoon sa pamagitan po natin. The best source of contacts. Who can we share the gospel with? The best source of contacts are those who are closest to those whom we already have a natural relationship with. Ito yung mga kamag-anak natin, kaibigan, malalapit sa puso natin. So sa pangunguna po ng ating facilitator, ipapacilitate niya kung paano natin i-identify itong mga aabutin po natin ng salita ng Diyos.
As you share, be looking and praying. Many of these are persons of peace. Marami po sa kanila ang inihanda na ng Panginoon para maging kapartner natin, para sila ang mag-open para sa atin ng mga Bible studies as they gather their friends and their families upang mabahaginan po natin ang salita ng Panginoon. We will listen to reports about how God empowered us in sharing with the people that we encircled on our name list. So asahan nating malaki ang magiging bunga natin. Next week, titingnan po natin at excited po akong marinig ang mga reports po ninyo. Okay, at the end of our training today, you will be given complete materials for you to teach Tupang Naligaw in your local church. So, kompleto po yan yung Tupang Naligaw. So, inaasahan po natin magkakaroon tayo ng great fruit. May God uses us and all of our members to reach a great multitude para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Overview of D40 Bible Studies. We have learned some very effective methods as we began to make disciples. What other materials do we have to use? Meron tayo. Tingnan po natin. Leading up to OBSS. To lead up to opening OBSS, mag-identify ng mga tupang naligaw, mag-practice ng prayer share sa kanila, magbahagi ng life testimony, share the gospel, simple lang. So our next step is to begin outreach Bible study. Ang una pong lesson ay yung babaeng pinatawad. Meron na po tayo niyan. At kompleto po tayo ng materials na gagamitin. So as you begin your OBSS, be sure to do this with groups rather than individual. So para mas maganda po at mag-multiply tayo, wag po sa individual, kundi mag-start tayo sa isang grupo. As you find the person of peace using prayer care share, the person of peace will gather the group for you. Ito po yung ideal at ito yung biblical. Hanapin natin yung person of peace, madali para sa kanya na i-gather yung kanyang mga kaibigan at kaanak para turuan po natin sila at magkaroon tayo ng outreach Bible study. So anytime, whenever the Lord opens the door to begin an OBS with a group, go ahead. Kahit hindi pa nagawa ang lahat ng prayer care share, life testimony, share the gospel, simple lang. Pag may pagkakataong mag-OBS, simulan na po kaagad. Anyway, ready na po ang ating materials na gagamitin. At meron na rin po tayong video ng mga materials na ating pong pwedeng ibahagi sa kanila. So, basta't may pagkakataon, mabuksan ang Outreach Bible Study, okay na. Tuloy po natin. Sige na, magsimula na po kaagad. So, crucial step in becoming a church. Disciples are part of a church. Churches are groups of believers, not just individuals. Starting an OBS group is a crucial step in beginning churches. Kasi looking forward po tayo na yung sinimulan nating OBS, sooner or later, magiging isang ganap na church. So we will introduce you to more OBSs at our next training. Mga lessons pa ng OBSs, i-share po namin sa inyo. This will be a big help as you continue to make disciples para exciting itong ating ginagawa. So, kagaya po ng binanggit ko before, ang ating pong Bible study materials ay kumpleto from Phase 1, about salvation, Phase 2, urgent discipleship, Phase 3, becoming a church, at Phase 4, long-term discipleship. Lahat po ng ating materials ay available. Meron tayong hard copy at the same time, meron din po tayong video ng lahat ng lessons ng T40. Dahil po, gagamitin na natin ang lesson number 1, the woman forgiven of much. Ating pong i-demo sa inyo at actual nyo pong makikita pa video
ang ating pong lesson number 1, ang babaeng pinatawad. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ating pong pasisimula ng ating pag-aaral na ito sa isang kwento patungkol sa babaeng pinatawad hango po sa Lucas 7:36 hanggang 50. Hayaan niyo pong simulan natin ang ating pong pag-aaral sa pamamagitan ng isang tanong. Ganito po ang ating pong tanong. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos, pinatawad na ba ang mga kasalanan mo? Ano ang iyong maisasagot sa Kanya? Nais ko po na ang bawat isa po sa inyo ay magbahagi ng inyong katugunan sa tanong na ito. Maiksing sagot lamang po at pangungunahan po tayo ng ating OBS facilitator sa pagkakataon pong ito. Salamat po sa inyong pagbibigay ng inyong opinion sa katanungan na ating pinasimulan. This time po, tayo ay magpa-partner-partner. So, hanap po kayo ng inyong ka-partner. Mas maganda po, yung katabi nyo na po mismo para mabilis po tayo dito sa ating pong pag-aaral. Inaasahan ko po na meron na po kayong ka-partner. So, tutuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang una po nating tatalakayin ay yung background po ng kwento na ating tatalakayin ngayon. Ang background po ay noon po, ang mga parsiyo ng mga leader ng reliyon ng Hudyo ay nagdadagdag ng ekstrang utos. At higit pa sa Biblia ang kanilang mga kautosang ginagawa at napakahigpit nila sa pagpapatupad nito. Ano pat, nahihirapan ng mga taong sundin ang mga kautosang ito at nahihirapan silang malinis ang kanilang kasalanan. So, noon pa man, ang mga tao ay naghahanap na ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Dahil lahat po ng tao ay makasalanan at hindi nila kayang linisin ang kanilang mga sarili. Ngayon, paano makakamtan ng tao ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan? Malalaman po natin ang tamang sagot sa ating pong aralin, ating pong pag-aaralan sa pamamagitan ng kwento ng babaeng pinatawad. This time po, magbabasa po ako ng kwento hango sa Lucas 7:36 hanggang 50. Si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabango. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseo, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. May 2 taong umuutang sa nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Sino kaya ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus.
Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng sarili niyang buhok. Malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Lucas 7:36-50. Si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabango. Umiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseo, sinabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. May 2 taong umutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila tinatawad. Sino kaya ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking utang. Tama ang sagot mo. Tugon niya ni Jesus, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Salamat po sa inyong pakikibahagi ng pag-share ng kwento ayon sa inyong pagkaunawa. Para po lubos nating maintindihan at malinawan ang kwentong ito, hayaan niyo po na basahin ko po ito sa huling pagkakataon. Sundan niyo po para maging mas malinaw sa inyo ang kwento. Lucas 7:36-50. Si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabango. Umiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseo, sinabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. May 2 taong umutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila tinatawad. Sino kaya ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon,
Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking utang. Tama ang sagot mo. Tugon niya ni Jesus, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Malaki ang pagmamahal sapagkat malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Sa pagkakataon pong ito, ang ating pong facilitator ay pangungunahan tayo sa discussion at inaanyahan ko po kayo na magbigay ng inyong pong katugunan sa 6 na katanungan na inyong pong tatalakayin sa pangunguna po ng ating facilitator. Salamat po sa inyong masayang talakayan. Salamat po sa inyong pakikipag-cooperate. At dahil ko pong this time, ibigay sa inyo ang lesson. Ito po, meron tayong available na hard copy ng lesson na ito. O maaari nyo din pong kunin itong video natin para maibahagi po ninyo to sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. At pwede rin po kayong bumuo ng inyong sariling grupo na magkakaroon po ng discussion kagaya po nitong ating ginagawa. So inaasahan ko po ang inyong pagtugon sa hamong ito. Bilang dagdag linaw po ng ating pag-aaral, nais ko pong basahin sa inyo ang Gawa 10:43. Ganito po ang ating kababasa. Ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ulitin ko po, Gawa 10:43. Ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Bilang dagdag linaw po, ang ating facilitator po ay muling magbibigay ng katanungan sa inyo. Pangungunahan niya ang inyong pag-discuss dito sa inyong grupo. Meron po tayo ditong 4 na katanungan at isa-isa po natin itong ipa-flash screen at inyo pong tatalakayin sa pangunguna po ng ating pong facilitator. Salamat po sa masayang talakayan po ninyo at sana po naging mas malinaw pa ang ating pinag-aralan sa araw pong ito. Muli ko po kayong tatanungin, kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, pinatawad na ba ang lahat ng mga kasalanan mo?
Ano ang iyong maisasagot batay sa ating pinag-aralan ngayon? Salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong mga katanungan o katugunan sa katanungan na ating pong diniscuss sa pangunguna ng ating facilitator. Matapos po ang inyong pag-uusap-usap, nakatitiyak na po ba kayo na kayo ay pinatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan? Hinili ko po uli ang bawat isa na magbahagi ng kanilang sagot sa tanong na ito. Salamat po sa inyong mga tugon doon sa ating tanong. Marami pa po tayong mga kakilala na hindi pa po napapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sila po ay mapapahamak. Kailangan po nilang maunawaan din ang salita ng Diyos na ating po pinag-aralan ngayon. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng araling ito upang maunawaan nila kaya din silang patawarin ng Panginoon. Para po tayo maging effective sa pagbabahagi sa kanilang kwento, magkakaroon tayo ng practice sa pagkakataon pong ito. At pangungunahan po tayo ng ating pong facilitator sa ating practice na gagawin para mas mahusay tayong mag-share ng kwentong ating natutunan ngayon. Salamat po sa inyong masayang pagpa-practice. I hope na ayos na. Kayang-kaya nyo nang i-share ang kwentong inyong natutunan ngayon doon sa ating mga kaibigan at kamag-anak. So this time, tutulungan ko po kayong manalangin para pagpalain ng Diyos ang inyong pong pag-share ng kwentong ito sa inyong mga nasa isip na bahaginan nito. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na aming dinulay, pinag-aralan ngayon. Hayaan niyo po na ito'y manatili sa puso namin at patuloy mo po kaming baguhin. At hayaan niyo po na magkaroon din po kami ng tunay na burden para maibahagi po ito doon sa mga kaibigan kamag-anak namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. So, dalangin ko po sa mga sandaling ito, kayo po ako mausap doon sa mga taong babahaginan po namin. Hayaan mo na maging bukas sa kanilang puso sa iyong mga salita. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Tayo ay magkikita-kita muli. Next week ay magsisharean po tayo kung paano tinugon ni Lord yung ating prayer sa pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon. So, umaasa po ako na meron tayong mga magagandang kwento sa pagkakataong yon. This time po, sa pangunguna ng ating facilitator, ipapanalangin po niya ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya inyo pong ibahagi ang inyong mga prayer request upang may panalangin po ito ng ating facilitator. Wala pong lalampasan. Bawat isa po ay ipapanalangin ng ating facilitator. Salamat po sa panalangin ng ating facilitator at naniniwala po ako na may katugunan ang lahat ng ating hiniling sa kanya. Dahil pangako niya yan, pag tumawag tayo, tiyak na tayo tutugunin niya anumang pangangailangan meron po tayo. This time, sa ating pong pagtatapos, mananalangin po ako ng pagtatalaga na nawa gamitin ang bawat sa atin ng Panginoon para maabot ang marami pang hindi pa nakakakilala sa Kanya. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagsama mo po sa amin, sa aming pag-aaral. Ang dalangin ko po, nawa sa aming paghayo, paglabas po namin sa aming lugar, maranasan po namin ang patnubay ng iyong Santong Espiritu. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng katalinuhan kahit po sa paghahayag namin ng
kwentong aming natutunan ngayon sa aming mga kaanak at mga kaibigan. Pakiingatan mo po at gamitin mo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig na nararanasan po namin. Sa iyo namin binibigay ang pasasalamat at papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyong masayang pakikipag-aralan at inaasahan ko po na sa mga susunod na pagkakataon tayo ay muling magkikita-kita para pag-aralan pa ang mga susunod na aralin dito po sa T40 lessons. I hope and pray na kayo po ay patuloy na palalaguin ng Panginoon sa pagkakilala sa Kanya. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. T40 Bible studies are very easy to lead because all you have to do is magbasa ng kwento at magtanong. Lalo pang easy natin ngayon kasi meron na po tayong video. All you have to do is to play and pause. Pause and play para magturo ng Bible study. So brand new believers are moved to lead their own OBS through vision casting, nalalahanin po natin yan, action planning, practice. These three things are done in every T40 OBS para makapag-develop tayo ng marami pang mga leaders. People feel a need for forgiveness of their sins. They are looking for this, but have no answer. Kawawa po sila. But we have the answer. Forgiveness through what Jesus did for us. We have the solution. So, ibahagi po natin ito sa kanila para sila po ay makalaya sa kanilang mga kasalanan. Again, for discussion, pangunahan tayo ng ating facilitator. Magkakaroon na po tayo ng mga T40 Bible Studies. Inaasahan po natin yan. At next time we are together, we will hear reports at inaasahan po natin na magaganda ang mga reports na ating maririnig sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Dala-dalawa. Kahit may materials, kahit may training, marami pa rin tayong mga miyembrong natatakot magbukas ng OBS o manguna sa Outreach Bible Study. Natatakot sila, hindi natin alam kung bakit. Pero meron pong solusyon ng Panginoon na ginawa dito. Tingnan po natin. Last month, we studied Luke chapter 10. We learned many things from Jesus about how to make disciples. Luke chapter 10, verse 1. Ang sabi po doon, sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook. Ito ang solusyon ni Jesus para hindi tayo matakot na humayo. Ano ang solusyon ni Jesus kung may miyembrong takot magbukas ng OBS? So, ano nga po ba? Sabi dito, dala-dalawa. Dapat may kasama. May kasabihan po tayo, pag isa takot, pero pag dalawa, matapang. Matapang tayo pag may kasama. So, this is biblical. Yan po ang gagawin po natin para makapag-open tayo ng maraming OBS. So, this time, partner ulit tayo at pagunahan tayo ulit ng ating facilitator to do this. Local Church Training Action Plan. Train all your members. Ito po yung pinaka-desire natin. Ma-train natin lahat ng mga miyembro natin. So, pwede natin tiyagain unti-unti kung hindi man lahatan. So, continue to train all of your members to make disciples. Yan ang ating pinaka-naisin at pinapanalangin. Maging disciple maker lahat ang ating mga miyembro. So, what is the best time to do it?
hopefully you found the best time so that all of your members can avail the trainings. At yung mga trainings nating ginagawa, pwede nang isagawa through online, pwede pong pa-video. So, remember, laging magsasagawa muna bago magturo sa iba. Then you will be able to say with the Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Yan po ay hango doon sa 1 Corinthians 11 verse 1. So, local church training schedule. Sa ating pong materials, meron po tayong table dyan. Fill up the date when you will conduct each training in your church. For the trainings you have already completed, write done in the date column. Then select your facilitators for each training. For best result, use your key leaders as facilitators. So materials po, later today, you will receive a digital copy of all the materials to use for the trainings in your local church, covering Tupang Naligaw and the Woman Forgiven of Months. Available na po lahat ng materials na kailangan po ninyo para gawin po ang training. Coaching. Materials are not enough. T40 will provide you with excellent materials that your members can easily use to make disciples. But good materials are not enough. Meron pa pong kulang. We will guide you on how you can provide good training for your members to make disciples. Training is also not enough. Coaching, yan. Yan ang kailangan pa po natin kung gusto nating maging matagumpay ang ating pong program. As you mobilize coaches in your church, your coaches will provide the encouragement, gabay, and accountability that your members need. Coaching will multiply the fruitfulness of your members many times over. Our coaches training is less than 1 month away. Be well prepared for this strategic one-time opportunity. Ako po ay produkto ng isang coach. May nagtiyaga sa aking mag-coach, natuto po ako hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po ako natututo at tinuturuan ng aking coach. So, the fruit of your members in your church will more than double by using coaching. Yan po ang totoo. Naranasan po natin yan. Doble po ang bunga pag mayroong coach na nag-i-encourage. So, ideal through cell groups. If you have cell groups in your church, you can use your cell group leaders as coaches. Mas madali at mas magiging maganda. So, 1 coach per 6 members is a good ratio. It could be more or less if you prefer. So, okay lang. Nasa sa inyo po kung ilan. Pero, ang maximum ay at least 12 kasi medyo mahirap na i-handle yung marami poong kino-coach. So, pwede nyo pong pag-usapan ngayon o kung meron na kayong date, kung kailan ang petsa ng inyong ng ating pong coaches training. This is one-time opportunity. Make sure all of your potential coaches attend the upcoming coaches training. This is a one-time opportunity. Kaya wag po nating sayangin ito. Kaya natanong natin, who will the coaches be from your church? Bigyan po natin ng pagkakataon ng bawat isa na pag-usapan po ito with our facilitator. Implementation Monitoring Guide, month number 3. Use the planning tools, diyan po sa inyong pong hawak na handout, to help keep your church on track as you mobilize your members to make disciples. You will not be able to provide all the information below this month. Go as far as you can in your implementation. So, gawin po natin yung implementation guide na yan. Make disciples. Ito po ang pinaka-puso itong ating T40 training na ginagawa.
Muli ko pong babasahin ang definition ng making disciples. We must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ. Committed to a local church, these new disciples will also share the gospel and make disciples. Our actions so far to make disciples, we have implemented prayer, care, share. Naibahagi na po natin yung ating life testimony, and we share the gospel simply lang using Ephesians 2:8-9, and then finding persons of peace. So we focus pa rin po sa relationship to make disciples. Focus on relationship. Persons of peace are effective in making disciples because of their strong relationship. They have great influence doon sa mga inaabot, mga kaanak at kaibigan. Let's take full advantage of this relationship for the glory of God. Let us continue to build strong relationships ourselves. So, gamitin po natin ang opportunity na ito na mag-build ng relationship. Next step, ang ating mga susunod na hakbang na gagawin to make disciples are identify our tupang naligaw and begin our first outreach Bible study using lesson number 1, ang babaeng pinatawad. So, make disciples. Yan ang tibok ng ating puso at yan ang nais ng Panginoon gawin po ng bawat isa sa atin. Coming soon, next month, you will receive more OBS guides. Ito po ay hard copy, may soft copy, at meron din pong pa-video. As we use this, we will make even greater progress in making disciples. So, inaasahan po natin na tayo po ay tunay na palalaguin ng ating Panginoon. So, putting it all together, build relationship, find persons of peace, and start OBSS. Makakapag-build po tayo ng church. So, hayaan po natin na i-discuss natin ang bagay na ito through our facilitator. Plant churches. To make disciples, we must bring new believers into the church. The best way to do this is through outreach Bible studies. As we start OBSS, many of these groups will become fully functioning daughter churches. This is making disciples. Nag-i-start sa outreach Bible studies, nag-i-end po ito sa isang fully functioning biblical church. Yan ang desire ng puso natin. This time po, nadako tayo sa prayer time. Una po, let's focus on prayer for personal needs. I-share nyo po yung inyong personal needs and pray for one another. And then later po, pray for making disciples. I-share po natin ang prayer items with one another related to your ministries and pray for one another. For our future training, pag-uusapan na po natin ngayon kung ano yung mga susunod na date na ibablock nyo na po para mapag-usapan na po ninyo kung kailan. So, after month number 3 training and before month number 4 training, magkakaroon tayo ng coaches training. So, pwede nyo na pong isulat kung kailan. Month number 4 and month number 5. Advance na po nating isulat yan, pag-usapan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong mag-share sa inyo ng mahalagang bagay, pabaon po sa inyo.
Isipin po natin yung ating 50 tupang naligaw na isinulat kani-kanina lamang. Isipin natin na yung 15 naligaw na yon, crowd of people. Imaginein po natin, nakikita natin ang kanilang mga mukha. Sila ay mga malulungkot, naliligaw at patungo sila sa kapahamakan. Naghahanap sila ng kaligayahan at kapayapaan. Nabibigo po sila. Pagkat punong-puno ng kapigatian ng kanilang mga puso dahil ang kasalanan na naghahari sa kanila. So imagine, nakikita natin ang kanilang mga mukha. Kawawa naman sila. Higit sa lahat, patungo sila sa kapahamakan. So, ipanalangin po natin sila. Sunod po kayo dito sa prayer na aking gagawin at gawin niyo pong sarili niyong panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoon, sige po, Panginoon, mangusap ka po sa kanila. Buksan mo po ang kanilang mga puso. Liwanagan mo po sila. Ihanda mo po sila. Iligtas mo po sila. Now, imagine again, ang mga mukha ng 15 tupang naligaw. Nasa isang OBS na sila. Naliliwanagan na sila. Nauunawaan na nila ang salita ng Panginoon. May kagalakan na sila sa kanilang puso. Ngumingiti na sila. Nagpupuri na sila sa Panginoon. Nagpapasalamat sila kay Lord at sa iyo. Repeat after me again. It's a prayer. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa mga tupang naligaw. Salamat po sa iyong dakilang kapangyarihan para iligtas sila. Purihin ang ating Panginoon. Katapos po tayo ng month number 3, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa inyong matyagang pag-aaral dito po sa ating training, and we are hoping and I believe you are excited to go out once again para i-implement yung ating pong natutunan po dito. So, excited po tayong marinig ang inyong pong mga stories, ang inyong mga testimonies next month sa muli po nating pagkikita-kita. Ibabahagi niyo po ang inyong pong mga karanasan sa ating paghayo. Sa amin ng Panginoon, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, humayo po tayo at patuloy na ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa bawat isa sa atin.